Ito na po ang mga mas exciting pang kaganapan sa asawa ng asawa ko. Magtataka ng gusto si Kausa kung paano daw nalaman ni Hana ang sikreto nila Leon at Shaira. Kaya naman agad niyang kokomprontahin si Leon patungkol dito. Sino daw ba sa tingin niya ang nagsabi kay Hana? Wala naman daw idea itong si Leon kung sino. Sasabihin ni Kausa kay Leon na alam naman daw nito na may gusto pa rin si Hana sa kanya. Kaya naman mas gugustuhin daw ni Hana na wag matuloy ang pagpapakasal ni Leon kay Christy. Sagot naman ni Leon na gulong-gulo na nga daw siya at hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Kaya naman payo ni Kausa sa kanya na bakit kasi hindi na lang siya magsabi ng totoo kay Christy bago pa siya ikasal. Para nga naman matanggal na ang tinik na nakatusok sa dibdib nitong si Leon. At baka mas makatulong pa nga ito para maisalba ang pagmamahalan nila Leon at Christy. Mananahimik naman si Leon dahil hindi siya sang-ayon sa sinasabing ito ni Kausa. Samantala, hihingi naman payo si Hana sa kanyang sekretarya patungkol sa gusto niya na daw sabihin kay Christy ang totoo patungkol sa tunay na pagkatao nila Leon at ni Shaira. Dahil karapatan naman daw ni Christy na malaman ang katotohanan sa tunay na pagkatao ng kanyang magiging asawa. Pero sagot naman ng kanyang alalay na yun ba talaga ang tunay na dahilan kung bakit niya ibubunyag ang sikretong ito. O baka naman gusto lang talaga ni Hana na balikan siya ni Leon. Aamin naman si Hana sa kanyang assistant na may part pa rin daw sa kanyang puso na ayaw niyang matuloy ang pagpapakasal ni Leon kay Christy. Pero sagot naman ni assistant na wala naman daw kasing kasiguraduhan na mamahalin si Hana ni Leon kung sakali mang hindi matuloy ang pagpapakasal ni Leon kay Christy. At baka nga daw sa halip na mamahalin pa ni Leon itong si Hana, ay kasuklaman pa niya ito. At tandaan daw ni Hana na ngayon ay mahina si Leon dahil sa kanyang pagmamahal kay Christy. Kaya naman ang huling payo ni assistant kay Hana na wag na lang itong makialam sa buhay ni Leon at ni Christy. Lalo pa nga't 2 araw na lang at ikakasal na ang dalawa. Kaya naman hindi na makapagsasalita si Hana at halatang hindi siya sumasang-ayon sa mga pinapayo sa kanya ng kanyang assistant. Samantala, sa huling pagdalaw ni Leon sa bahay nila Christy bago ang kasal ay mapapansin ni Christy na tila bagat tulala itong si Leon at malalim ang iniisip. Kaya naman maa-assume ni Christy na para bagang hindi excited itong si Leon sa kanilang kasal. Itatanggi naman ito ni Leon at sa katotohanan nga daw ay excited na siyang makasama si Christy habang buhay at ang kanilang mga anak. At dito na itatanong ni Leon kay Christy na paano na lamang daw kung ay hindi pa pala alam si Christy sa kanya. Matatanggap pa daw ba ni Christy itong si Leon? Sagot naman ni Christy na ano pa nga daw ba ang mga bagay na hindi pa alam ni Christy patungkol kay Leon. Kilalang daw ni Christy ang kanyang mapapangasawa at nakita din daw niya kung gaano ang pinagbago nito mula nung sila'y magkasama sa kuta. At kilalang kilala na nga daw ni Christy si Leon kaya wag na daw itong magdahilan pa. Dahil handa na nga daw si Christy na tanggapin na si Leon na ang magiging ama ni Toring. Tanong naman ni Leon na paano na lang daw si Jordan. Sagot naman ni Christy na mas pinili muna daw ni Jordan ngayon na mapag-isa at magpakalayo-layo. Kaya naman iginagalang niya muna ito. Kaya naman sa ayaw at gusto daw ni Leon ay tanggapin niya na lang na sila na ang bagong pamilya ni Toring. Sasang-ayon naman si Leon sa kanyang kasintahan pero kitang-kita naman sa kanyang mga mata ang pagkablangko dahil malalim nga ang kanyang iniisip. At maya-maya nga'y magpapakaaligaga na itong si Christy sa paghahanda para sa pag-alis niya papunta nga sa hotel na kanyang tutuluyan bago ang kasal nila ni Leon. Mapapansin naman ni Aling Carmen ang pagka-stress nitong si Christy kaya naman aakuhin niya na ang pag-aasikaso sa mga gamit nito at magpahinga na lamang daw muna para nga makapag-beauty rest na para naman hindi siya mukhang haggard sa kanyang kasal. Samantala, papaalis na din sana si Leon papunta sa hotel na kanyang tutuluyan bago ang kasal nila ni Christy ay haharangin pa siya ni Shaira at tatanungin siya nito kung talaga bang itutuloy nito ang pagpapakasal kay Christy. At may plano nga daw si Hana na sabihin ang totoo kay Christy patungkol sa tunay na pagkatao nila Leon at Shaira. Hindi naman ito magugustuhan ni Leon kaya naman iba-blackmail ni Leon si Hana. Nakapag tinuloy nga daw ni Hana ang pakikipag-usap nito kay Christy ay titiyakin daw ni Leon na hindi na makikita pa ni Hana ang kanilang anak na si Billy dahil itatago niya ito. Kaya naman kung gusto pa rin daw ni Hana na makita at makasama ang kanyang anak ay manahimik siya at dito na nga aalis si Leon papunta sa hotel. Samantala, pagdating naman ni Christy sa hotel na kanyang tutuluyan
ay bigla siyang nalungkot at naalala niya ang mga nakaraan nila ni Jordan. Mula nung una silang nagkakilala at hanggang sa sila nga ay tuluyan ng magpakasal. At hanggang ngayon nga ay hindi pa rin dinidelete nitong si Christy ang kanyang larawan at ni Jordan sa kanyang telepono nung sila'y kinasal. At habang humahagulgol itong si Christy ay umaasa siya na sana nga talaga ay maluwag sa loob ni Jordan ang pagtanggap kay Shaira. Dahil yun nga ang pinalabas ng investigador nitong si Christy at yun nga ang pinaniniwalaan niya ngayon. Sa kabilang banda, hahatiran naman ni Shaira ng pagkain itong si Jordan. At makikita naman ni Jordan ang dinala ni Shaira na mayroong kasamang bread knife. At dahil nga dito ay ginamit ni Jordan ang bread knife na yon upang unti-untiing wasakin ang kanyang cast sa paa. Dahil ang balak talaga ni Jordan ngayon ay humabol sa kasal nila Leon at Christy. Pero kitang-kita kay Jordan na nahihirapan siya sa paghiwa dun sa cast dahil medyo mapurol nga ang bread knife na kanyang ginagamit. Pero wala namang magagawa itong si Jordan kundi pagtiyagaan hanggang mahiwa ang kanyang cast. Lalo pa nga at ilang oras na lamang ay ikakasal na si Christy kay Leon. At bigla nga mapapahinto pa itong si Jordan sa kanyang ginagawa dahil nga sa biglang lilitaw at susulpot itong si Shaira at ipapakita ang sobre kung saan ito daw ang wedding gift nga ni Jordan noon sa kanya na trip to Canada. Kaya naman excited itong si Shaira na ipakita ito kay Jordan. At dagdag pa ni Shaira na naparebook niya na nga ang ticket at maaari na silang umalis ng Pilipinas at tumira na sa Canada for life. Sasakyan naman ni Jordan si Shaira at tatanungin niya ito kung kailan niya daw ba gusto. Sagot naman ni Jordan na kailangan pa daw ng visa ng ticket na yon, kaya naman kailangan asikasuhin ni Shaira ang visa para matuloy nga ang gusto nito na pagpunta ng Canada. Pero nakausap na nga daw ni Shaira ang agency at tutulong nga daw ito sa pag-aasikaso ng visa nila. Bigla naman magtataka si Shaira kung bakit daw napaka-cooperative yata nitong si Jordan ngayon. Samantalang mga nakarang araw ay halos isumpa siya nito. Pagkukunwaring sagot naman ni Jordan na tanggap niya na daw na makasama si Shaira habang buhay dahil ito naman daw yata ang nakatadhana sa kanilang dalawa at hahayaan niya na si Christy na magpakasal kay Leon. Tuwang-tuwa naman itong si Shaira dahil akala niya talaga ay totoo ang mga pinagsasabi ng kanyang asawa. At sa pag-alis nga ng kwarto nitong si Shaira ay biglang itutuloy ni Jordan ang kanyang pagtatanggal sa kanyang cast. Pero nahihirapan talaga siya kaya na magde-decide na lang itong si Jordan na tumayo na lang kahit hindi pa nga tanggal ang kanyang cast. At talaga namang pipilitin niya na makarating sa simbahan para naman mapigilan niya ang pagpapakasal ni Christy kay Leon. Sa kabilang banda, habang nagiintay naman itong si Leon kay Christy, ay wala siyang kaalam-alam na alam na ni Hana ang katotohanan patungkol sa sinapit nitong si Billy na kung sino nga ang taong sumagasa sa kanya. At ito'y walang iba nga kundi si Shaira. Kaya naman labis-labis ang galit nitong si Hana sa ginawa ni Shaira sa kanyang anak. At hindi na nga magdadalawang isip pa itong si Hana na puntahan si Shaira sa kanyang lungga. Kaya naman kung isa ka rin sa mga umaasang sana'y walang mangyaring masama kay Hana sa kanyang pagpunta kay Shaira ay pakilike ang video na ito and don't forget to subscribe. Thanks for watching and see you next time. Bye-bye!